si Marilyn Tan, panganay sa 3 magkakapatid at nag-iisang anak na babae. May 4 akong anak at mag-isa ako silang tinaguyod sa loob ng 23 years. Isa akong negosyante at habang itinataguyod ang buhay namin, marami akong nararanasang ups and downs. 3 beses akong nabankrupt sa negosyo, pero patuloy pa rin akong bumabangon sa pagkakadapa. Tuwing ako ay nadadapa, sinasabi ko sa sarili na itatayo ulit ako ng Diyos. Yun lagi ang nasa isip ko. Kapag nakakaahon na ako, ang tingin ko sa sarili ko ay ang galing-galing ko. Ito na naman, at nakabangon na ako muli. Ako yung taong mabilis magdesisyon at ang pagtanaw ko sa buhay ay laging positibo. Naging dependent ako sa sarili kong lakas at kakayahan. Kapag may gusto akong negosyo, ito ay agad kong gagawin sapagkat pakiramdam ko ay madali ko lang itong mapalago agad. Kaya nangungutang ako para maipatayo ang gusto kong negosyo. Ganon din ang pagbili ng sasakyan, parang candy lang ang aking binibili. Hindi ko tinitignan kung anong maging resulta ng aking desisyon sa aking pangkabuhayan at kung makakabayaran ko pa ba ito o hindi na. Pati rin sa pagpili ng partner ay akala ko sila ang comfort sa buhay. Pero hindi pala. Pag may problema ako ay di ako nagsasabi sa mami at daddy ko o kahit kanino. Sinasarili ko lahat kasi nga pakiramdam ko kayang-kaya kong lagpasan ang lahat. Ang routine ko ay gigising ng madaling araw at ihahanda ang mga dapat ihanda para sa mga anak ko. Pagsapit ng 6 a.m., aalis na ako sa bahay para magnegosyo. Ang alam ko noon, para sa isang tao ay makarating sa langit ay kailangan tumulong siya sa pamilya at sa kapwa-tao. Sa totoo lang, ang dami-dami ko lang natulungan tao kasama ng mga madre at pari. Yung mga pari ay sinusuportahan ko, lalong-lalo na kapag makakakita ako ng taong salat at hirap sa buhay. Pag ako ay nagdadasal noon, nagro-rosaryo ako ng madaling araw. At pag may problema, ay iniiyak ko sa Diyos. Sa paggising ng madaling araw, ay tinitignan ko ang aking mga anak. Naawa ko sa kanila dahil pati sila ay naranasan ng hirap kasama ang delayed na pagbabayad ng tuition fee. Hanggang isang araw, napagod ako sa katatrabaho sa paulit-ulit na gawain sa araw-araw. Sabi ko sa sarili ko, ano kaya ang kulang? Bakit kaya puro ups and downs ang buhay ko? Tanong ko sa sarili ko, ano kaya ang kulang? Kilala ko naman ang Diyos. Masipag naman ako, pumupunta naman ako sa simbahan. Pero pagtapos ng misa ay wala naman lang akong napulot na sinasabi ng pari. Hanggang isang araw, bago mag-pandemic, tumigil ako sa pagpunta ng simbahan. May isang kaibigan sa opisina nagbabahagi ng salita ng Lord. Umupo lang ako at nakinig, pero naglalaban sa aking isipan. Sino kaya ang tama sa kanila? Ang madre na kaibigan ko? O itong mga pastor? Litong-lito ako noon at hindi ko alam kung kanino ako makikinig. Isang araw, yung madre kong kaibigan ay biglang tumawag at kinumusta niya ako na ang buhay ng spiritual. Ikinuwento ko ang Bible study namin sa opisina. Sabi niya, hindi daw ako dapat makinig sa mga Christian at di rin daw dapat basahin ang binigay nilang Bible. Pagtapos noon, ay dali-dali siya nagpadala ng Bible upang yun lang daw ang babasahin ko. Isang araw, si James noon nagbabahagi sa salita ng Diyos sa aming opisina. Isa siya sa mga leaders ng Family Christian Bible Church Global Ministries. Nang napansin niya na alis-alis ako at di ako nakikinig, ay sinabi niya, Net, umupo ka at makinig. Unti-unting naunawaan ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Dumating ang panahon tuwing mag-aral na ng salita ng Lord ay dumadalo na ako. Taon din ang lumipas bago ako magkaroon ng relasyon ng Panginoon. Ngunit nagsimula ang aking relasyon sa Kanya. Excited ako palagi sa pagpunta sa church dahil nais kong may bago muli ako matutunan sa mga salita niya. Kahit mahaba ang service, wala akong naramdamang boring moment.
kundi pakiramdam ko kulang pa ang oras at kapag ay nagkakasala, ramdam ko ang pag-convict ang banal na espiritu laban sa aking kasalanang nagawa. Ang dami kong realizations at learnings sa buhay. Masaya ako nakikinig sa mga bagay patungkol sa Kanya at nagbabasa ng mga salita niya na dapat sana ay noon ko pa natutunan. Dahil unti-unti kong ipinamumuhay ang aking mga natutunan, tumadami rin ang mga pagsubok, ngunit uhaw ako sa salita niya palagi. Excited ako palagi na nakikinig ng mga salita niya. Palagi siyang may mensahe para sa akin. Sa ngayon, natutunan ko makipag-usap sa banal na espiritu. Lagi kong ramdam ang presensya ng Diyos, lalong-lalo na sa aking pag-iisa. Tunay na kasama ko siya palagi at hindi niya ako iniwan o pinabayaan man. Purihin ang ngalan niya.